Sa simula pa lang, bigla ang massive drop ng status. Sinasabing level 3 at ramdam agad na mabigat ang katawan ng biktima, halos hindi makagalaw. Saglit lang, may tumalon at sumugod. Take this! At tumusok ang isang spear. Nag-warning pa ang attacker na careful dahil may curse pala yung spear. Yung sugat na ginawa nito, hindi nagsasara kahit gamutin mo with potions o magic. Ang kombinasyon ng paralysis, mabigat na limbs, at isang cut na hindi mag-heal ang nagpapakita kung gaano ka-urgent at delikado ang sitwasyon. Hindi sapat ang simpleng healing para dito. Sa dulo ng sequence, may malamig na pang-iinsulto pa. Huwag mamatay agad. Entertain me na nagpapakita ng banta at kahayupan ng kalaban. Dix nagsimula ng mahabang monologue na nagpapaliwanag bakit siya gumagawa ng gulo sa loob ng labyrinth. Hindi lang dahil gusto niyang tapusin Knossos, kundi dahil sa isang literal na compulsion mula sa dugo ni Daedalus. Sabi niya, ang dugo ng kanilang bloodline ay parang utos na nagpapatuloy ng plano ni Daedalus. May pain-throbbing na nararamdaman sila sa likod ng mga mata, isang blood binding na hindi nila matakasan. Kahit na kinamuhian niya ang labyrinth at gustong sirain, hindi niya kayang wakasan ito dahil palaging may nag-uutos sa kanya mula sa dugo. Hinarap niya din ang kanyang sarili bilang isang nagbago. Pagpatay ng regular na monsters at paglusob sa dungeon ay hindi sapat, hanggang sa makita niya ay ang mga talking monsters. Doon daw nagsimulang magbago ang kanyang kaluluwa. Nakita niya ang mga nilalang na umiiyak, nakisisi, at nagugustuhan niyang i-humiliate sila. Pinapaliwanag niya na ang pagdurusa ng mga senos at ni Wiene, ang pag-alipusta at pagpapasaklolo ang nagbigay sa kanya ng isang kakaibang kasiyahan. It made me feel whole, isang uri ng ecstasy na hindi pinapantayan ng alak o droga. Mula rito, nagbago ang kanyang layunin at ang paraan. Ang pagpapahiya ng talking monsters ang naging pinakaakit sa kanya. Sinabi rin niya na ang nararamdaman niya ay hindi basta emosyon. Ito raw ay isang scorching feeling o curse sa likod ng mga mata, isang urge sa dugo na hindi mapipigilan. Tinutuligsan niya ang mga nagsasabi na ginawa nila iyon para sa isang mabuting dahilan at sinabing hindi nila maiintindihan ang ganitong pagnanasa. Sa pagtatapos, tinawag siyang hindi na tagapagpatupad ng Knossos lang, kundi a beast's dream. Isang pahayag na naglalagay sa kanya bilang taong sakdal sobrang fanatikong nasisiyahan sa pagpapahirap ng mga talking monsters. Dito nagsisimula yung turning point. Si Wiene na kanina pa nagsasabi na they can laugh, they can cry, they can even take our hands. Biglang na-expose ang pagkatao niya sa harap ng lahat. May antagonist na nag-approach kay Little Rookie. Sinasabing babalik siya sa senses niya. Tapos tahimik na tinanong, kung paghuhugutin ko to mula sa kanya, ano ang mangyayari? Tumigil ang mundo nang humingi si Wiene ng awa. Nagpanawagan siya na huwag, na mawawala ang kung sino siya. Sumunod agad ang malamig na linya, "By then monster." At yun ang nagpapakita kung gaano kalapit ang paglapastangan sa pagkatao niya. Sa susunod na sandali, maririnig at makikita ang pag-shock ng mga tao. So this is what happens, Wiene. Is that Wiene? Kasabay nito, may boses na naguulit na sila'y mga monster, kalaban ng tao, pinipilit ibalik ang simpleng paghatol. Bell tumatawag kay Wiene. At ang eksena nagiiwan ng mabigat na tanong, paano mo tatangapin ang isang nilalang na nagsasabi ng parehong emosyon na nakikita mo sa sarili mo? Dito nagiging maliwanag ang moral ambush. Mga kalaban humahagulgol ng tanong, kaya ba ng mga monsters na tumawa o umiyak? Tapos diretso nilang binabaliwala sila bilang just monsters. Pinaalala pa na halos napatay na si Belle dati ng mga Voivres at Lizard Men. Sandaling sumunod ang sigaw ng grupo, "Kill the monsters! Kill them all!" Habang may nagtatangkang pakalmahin si Belle, sinasabing,
It's all right. Kasabay noon, naririnig si Winnie na tinatawag si Belle. Halatang andun siya sa eksena. Pagkatapos, mas malupit ang pambabatikos. Tinawag siyang disappointment. Pinaalalahanan na ang kutsilyong yon ginawa para slit the thing's belly. At pinagtatawanan ang pagpili niyang magligtas ng monster. You're a hypocrite. You're a filthy bat. At just some kid lacking in brains. Sa madaling salita, pinipilit ng mga kalaban na talikuran ni Belle ang kanyang compassion at tanggapin ang pagpatay bilang solusyon. Big moment, big entrance, si Lead. Umiwas na lang ang grupo at siya ang sumingit, tumatawag kay Dix na, "You will not interfere." Sabay react ng iba na parang hindi makapaniwala. Si Lead mismo halatang excited. Sabi niyang na-fire up siya ng salita ng isang human at masaya siyang parang kaya niyang blow aside ng anumang power. Tapos, isang solid punch mula kay Lead ang umantig sa sitwasyon. Ramdam ng lahat ang impact. May pagotch at "ow, that hurt" na reaksyon. Gross agad ang nag-check at nagtanong kung natanggal na ba ang curse. May sigaw ng ginhawa. "We did it, Belchi." At may pag-aalala agad kapag may nagbanta na wawasakin ng isang bagay. That's Vienes. So malinaw, kailangan iprotekta ang item na yon. Sa madaling salita, Lid's decisive hit ang nag-disturb ng curse, nagbalik sa kanya ang true status at nagdulot ng momentary relief. Pero kasabay nito, malinaw na ang personal item ni Wiene ay kritikal at kailangang bantayan. Bago umalis, halata na masaya si Dix. Sinabi niyang swak na swak ang plan at hindi niya mapigilan ang tawa. Bilang finishing touch, sinubukan niyang i-cast ang isang unending illusion para lituhin o itrap si Belle at ang mga sumusunod sa kanila. Pagkatapos, utos niya sa tropa na tumuloy na. Sabi niya na pagkatapos ng puntong iyon, diretso na papunta sa surface at huwag nang mag-alala tungkol sa kanya. Tinapos niya sa isang mabilis na go at inutos na magmadali at habulin ang bagay na lumabas para makalusot sila patungo sa ibabaw. Pagkatapos ng gulo, nag-regroup agad ang grupo. Si Fels ang umiindak, ginamit niya yung tinawag na all-healing magic, halos parang elixir para gamutin ang mga sugatan. Napag-alaman din, si Belle ang nagligtas sa mga tao at umalis para magpatuloy. Mabuti na walang buhay na nawala sa mga humans. May pagka-frustration dahil nakatakas ang ulo ng kaaway. Delikado siya, pero sabi ng ilan na delikado at reckless na habulin siya sa teritoryo ng kalaban habang may mga kaibigan na hindi makahakbang. Binaliktad nila ang plano. Sa halip na agad mag-chase, pinili nilang tumutok sa rescue. This time, it's our turn to save Belchi and Wine. May nagsabing, "I will go too." At may sumigaw ng rally. "Those who can fight, follow me." Kumampi sina Gross at Dia Panakeya sa desisyon habang nagpapasalamat din ang iba kay Felsan para sa healing. Sa duloy may galit at tanong tungkol kay Dix. "Dick, where are you?" Pero malinaw ang bagong priority. Tulungan si Belle at iligtas si Wiene bago gawin ang rush na paghabol. Una, may sandaling nagpahinga at pinasalamatan si Fels dahil sa all-healing magic. Pero pag-uwi sa task ng paghahanap, agad lumabas ang problema. Hindi nila mahanap si Dix. Nagkagulo ang grupo. May nag-iyak ng tulong at may nagsisigaw na galit sa mga monsters na parang silang sinisi dahil sa kalituhan. Sa linya mismo, inamin nila na ang layout ng Daedalus Street sobra pala talagang komplikado, higit pa sa inaasahan. Kaya hindi nila maayos na ma-search ang enemy stronghold. Ang practical effect, disoriented at frustrated ang mga allied searchers. Puro calls for help at curses ang naririnig habang nauubos ang oras at hindi umaayon ang pursuit. Biglang sumiklaba. May tumakbong a monster at nagulat lahat nang makita ang nilalakad. It's Wiene-sama.
May panik sa paligid. Sinubukan agad ng grupo na pigilin ang paglapit niya. Sinabihan si Haruhime na humiwalay at umiiyak ang tawag kay Bell. Si Bell mismo ang nag-declare na hindi niya pwedeng hayaan magpatuloy ang ganoong sitwasyon. Kailangan niyang pigilin ang rampage ni Wine. Habang nagtatangka silang humawak at huminto, dumating ang Loki familya. May napansin na Argonaut-kun at Ice-san at nagtataka ang mga tao kung bakit andun sila. Tinawag ng isang miyembro ang commander para tanungin ang sitwasyon. Tugon ng commander, walang stone sa noo ni Wiene. Dispose of it immediately. Nagulat ang grupo kung paano kabilis dumating ang Loki familya at kung nakuha ba nila itong hulaan habang tensyon at pagka-worried ang pumapalibot sa utos na tanggalin ang monstrong iyon. Sa climax ng eksena, puro panunuhol at batikos muna. Paulit-ulit silang tumatawag kay Bell na hypocrite at may tumutulig sa pang nagsabing a filthy bat. May nakakagulantang na pag-H-shar stutter. Mula sa isang karakter na nag-aalinlangan, umaalingaw-ngaw ang I am, habang nagtataka ang paligid. Tapos biglang nagbago ang tono. May nakitang risky, brave na action mula kina Bell at o Argonaut-kun na nagpaiyak ng paghanga sa ilang taga-scene. What is he doing? Argonaut-kun, Bell-kun, this is brilliant. May isa pang boses na nagmurmur tungkol sa mga batang tanga na ganyan pa rin. At huli, pinagtibay ang paghuhusga sa isang matulis na linya. Bell-kun, you truly are a fool. Hindi na resolba ang resulta. Conflicted ang reaction, sabay puri at sabay sala, at nagtapos ang episode sa hindi tiyak na tensyon. Nagtatapos ang episode sa on-screen title card. Unang lumabas ang next time, tapos malinaw na ipinakita ang text na Bell Cranel the Fool. Simple pero diretso. Inatis nito ang susunod na episode gamit yung title card.